Malaki yung chance na nakita nyo na ang photos niya online. Pwedeng sa Instagram, sa climate justice campaigns, or sa mga advertisements. I'm talking about the pictures of Jelson Chu, isa sa mga prolific na photographers in the Philippines. At most of the time ngayong pandemic, kumukuha siya ng litrato during or in the middle of his bike rides. Pag-usapan natin yung art process niya, his bike adventures and photography. I am Lester Baviera and you're listening to Tambike Session, an Anima podcast. Hi Jelson, welcome to Tambike Session. Maraming salamat at pinaunlakan mo ang invitasyon namin. Maraming salamat din. Kamusta? May shoot ka ba today? Wala, meeting lang with some galleries and kasi we're gonna have an exhibit next month. So yun. Wow. Looking forward. Invite mo ako Oo naman. So Jelson, pag-usapan natin ang cycling at photography. Napansin ko na mahilig ka talaga mag-take ng photos during your bike rides. Can you tell us why did you start cycling and taking photos at the same time? Nung pandemic kasi, para kasing nawalan talaga ako ng way how to move around. Tapos, I started looking into motorcycle, mga ganon. Siyempre, nung time na yun, parang hindi ka pwede hindi ka pwede sa LTO and wala rin akong driver's license to start with. So, muntik na talaga ako bumili ng motor nun kasi hindi ako makaikot. Tapos, yung mga cover, yung mga nangyayari, like yung 2020, as in, hindi talaga. Wala, there's no way to move around by walking lang talaga for me. One time I walked from Binondo to Cubao and back. Wow, ang layo nun Kasi there's no jeep, walang yung mga bus sobrang limited. Tapos yung mga tao nagsisiuwian. Yun na yung time na maglo-lockdown na eh. So, nung umiikot ako ng Binondo, parang Binondo Quiapo area, may nakita akong siklista. Kaibigan ko, si Lisa. Lisa David, isang photographer din, no? Lisa David, photographer din siya. She's from Reuters now. Tapos, nung time na yon, nakita ko siya naka-folding bike. Folding Japanese bike. Tapos binuhat ko yung bike, parang ang bigat-bigat ng bike niya. Tapos, na-realize ko na kaya pala mag-bike ng nagpipicture. So, naka-backpack siya, naka-shoulder bag siya na sobrang daming dalang camera. It's very hard if hindi mo ilalagay talaga yung weight sa bike. So, kailangan talaga ilagay yung weight ng camera dun sa bike. So anyway, yun, I started cycling parang 2 weeks after. Bumili ako ng folding bike sa Quiapo. Tapos nagsimula ka ng mag-photos. Oo, tas sobrang mahal pa, parang mahal ako sa 18.5 na bike noon. As in, sobrang mahal para sa akin nun. Parang, 18,500 for a bike. Parang yung budget ko nun parang 7,000 lang eh. Tas feeling ko yung 7,000, sagad na yun. Parang feeling mo, ano na siya, high-end bike na yung mga 7,000 na bisikleta. Oo, yun pala. Ano siya, Japanese bike na surplus. Yun lang pala yung price niya. Oh no. So, yun. Ganun ako nag-start nag-bike. And then, it became a tool for you to move around and take photos. Tama ba, Jelson? Nakwento mo dati na naging limited lang yung space mo in taking photographs. Isa kasi si Jelson na street photographer. While maganda naman yung nakikita niya sa Manila, I think as a photographer, you want to explore more, di ba? And during the pandemic, madaming nangyayari outside your city na gusto mong i-cover, gusto mong kuhanan ng litrato, and it's really difficult kung wala kang form of transportation. Wala. As in, wala. Kaya yung lakad eh, pero it's very inefficient. Kasi may dala kang mabigat na camera ba? Na camera gear. Tapos maglalakad ka ng sobrang haba. Tapos sobrang pagod ka. Kasi nung pandemic, di ba? Sobrang amplified pandemic pa naman, pero nung time na yon, yung mga lockdown, quarantine time, sobrang amplified ng mga sunog, ng mga nawala ng bahay dahil hindi makabayad ng upa, di ba?
So, 'pag may sunog, paano ka pupunta dun na mabilis, 'di ba? To take photos sa mga nangyayari. Wala, hindi ka makakapunta kasi wala kang sasakyan, wala kang wheels. So, the bike allowed me to move around Metro Manila. Tapos parang nung time na yun, na-realize ko na ang liit-liit pala ng Metro Manila. Sobrang liit pala ng Hmm. Metro Manila. Dati hindi ka nakakapunta sa mga siguro Oh, Pasay, sa oo. Valenzuela. Like yung Makati, Manila to Makati, sobrang layo niya for me Dati, by commuting, dati. Tapos yung Marikina, yung Pasig, Taguig. Taguig, ang layo niyan dati, as in trip talaga siya. Pero ngayon na nakabisikleta ako, parang ang lapit talaga niya, as in wala, magba-bike ka lang papunta doon. Pero iba kasi yung time na yun compared sa time ngayon, eh. Like, I can say na yung amount ng car sa kalsada, parang ang hirap na to navigate, eh, sa Ngayon, sobrang ngayon. sikip. Sobrang Ngayon magkaiba time na talaga before mga 2020, early 2021 to compared to now. Jason, gusto kong malaman. So, nakwento mo nga na dati naglalakad ka, nagko-commute ka when you're taking photos. Ngayon, bike na talaga, no? Yung main mode of transport mo. Tama? yes, sa mga personal trips saka sa mga kaya na i-bike kasi may mga time kasi na talagang out of town, Ah, ganyan, yeah, yeah. Oo. may car yung client, Client, gano'n. yeah. So, Jailson, ano yung difference na nag-shoot ka ngayon on a bicycle compared with nung nagso-shoot ka na naglalakad, nagko-commute, 'di ba madalas nag-shoot ka sa train stations? Oo. Actually, yun yung mga nami-miss ko recently. Parang wala na kasi akong kasi if you ride the train, there's an elevated path. There's an elevated angle where you can shoot the people, yung background nila is yung ground, hindi yung sky or hindi yung Level surface. hindi level surface. So, yung background mo yung sahig. So, parang dun ako naglalaro ng shadows and light, ng movement ng tao para i-compose ko. Pero hindi yun nawala for me sa bicycle kasi may mga overpass, eh. Kasi Mm. I actually build my bike na may leather strap para puwede ko siya iakyat sa mga overpass. Kasi yung mga overpass na yun, hindi ko yung nasa stop. I don't usually stop there 'pag nagko-commute. Bago yung mga angles na yun for me. Parang ang interesting makita nung Metro Manila tsaka ng EDSA actually, sa iba't ibang anggulo ng siyudad. So, yeah, I think one benefit ng bicycle is you are fast and you are not. Yeah, parang compared sa lakad. Kasi ang ideal sa'kin ngayon is to go to a city and then park my bike and then walk around the city. So, Jilson again, ano pa yung difference na nung naglalakad ka dati, nagko-commute ka, and ngayong nagba-bike ka? Do you say mas nako-cover mo ba yung mga lugar, mas madami ka bang nakikita? Mas marami kang mas marami kang stops. Kasi 'pag nagko-commute ka, you go from point A to point B, that's it. Tapos kung ano man makita mo sa point A and point B na yun lang yung picture mo. Ang hirap naman na para. Oo, yun. Minsan nga I would ano, eh, I would ride the jeep and then go down to a specific street kasi may nakita ako. Ta's sasakay ulit ako ng jeep, pero hindi na ako makasakay ng jeep kasi parang wala ng available na jeep, punuan na. So, ang hirap. Ngayon sa bike parang 'pag may nakita ko, ay hinto muna ako. Kadena ko muna yung bike ko sa kalye tapos shoot ako. Mabilis. Tapos yung 5 stops wala lang ngayon. Stop ka para mag-CR, okey. Stop ka para uminom, okey. Yung stopping, yun yung very important sa'kin na parang the bike allows me to stop anytime. Kasi sa motor hindi mo rin siya puwede magawa, eh. Oo, tama. You cannot stop anywhere. You cannot park your motorcycle sa sidewalk kasi nga, you're obstructing. Unlike bike, parang it's very convenient, easy, and,
acceptable. Yeah, tas talaga yung bike, it helped me navigate around Manila. From I can go from here. Siguro yung pinakamalala ko ng ginawang coverage was yung Typhoon Ulysses Sa Marikina? sa Rodriguez. Oo, Kasi yan. nag-landslide nung time na yun. Tapos parang, how will I go there? So, nag-bike ako papuntang Rodriguez to cover yung mudslide sa Rodriguez. So, hindi ko yun magagawa in a normal circumstance. Kailangan ko mag-hire ng kotse, kailangan ko Yeah. mag-hire ng driver. And at the same time, may mga areas na hindi passable ng kotse, di ba? That's very true. Yung bike ko napasok ko sa looban. Yan. Eto, Jill, so nakikita ko sometimes when you're taking photos, you bring your gear at minsan yung gear mo hindi siya maliit. Alam mo yun? And Mm. Hindi talaga siya maliit. there are many people who have this notion na ang hirap magdala ng malalaking items. Not just cameras, but, big items on a bicycle. Tapos yung camera mo pa, it's a gadget, di ba? Ang kalsada natin, matagtag, may mga lubak. How do you bring your gear, your camera on a bicycle? Dalawang way para i-carga mo yung camera sa bike. Pag dito lang ako, like in a radius ng siguro mga 5 kilometer, 5 to 8 kilometer, so mga 16 kilometers yun balikan. I can go with a backpack, pero hindi ko siya ma-recommend kasi doble, parang elevated yung heart rate mo pag nagba-bike ka eh. Kasi Pag meron kang dala sa naka-backpack ka. katawan mo eh. Oo, mas mahirap siya. Tapos pawis-pawis ka talaga. Ang preferred way ko to carry the camera is having a rack. Front or rear? For me, front. Kasi, well, nagawa ko na front and rear. Parang drone sa likod, tapos camera sa harap. Ah, wow, may drone ka pang dala minsan. Oo, yeah. May project ako recently na kinailangan kong umikot ng syudad using a bike. So, dala ko yung camera, dala ko lahat. 2 lens, isang body, Wow. power banks, tapos drone sa likod. So, medyo madaming dala. Tapos may iPad pa yun. So, yung gamit kong bag is sa front is a Swift Industries Zeitgeist. Alam ko hindi siya gano'n kamura, pero yung bag kasi na yun, waterproof siya 100%. Na-try na namin actually ni Lester yun sa Mauban na Ah, yeah. inulan kami sobrang daming ulan, sobrang haba ng ulan. At hindi naman nabasa ang camera mo. No, hindi nabasa yung camera ko. So, I can safely say na okay siya. Pero ang problem kasi sa bag na yun, wala siyang padding. So, saka kailangan mo i-secure yung bag sa rack saka sa handlebar. Rack and handlebar para hindi siya tumalbog pag may lubak. Ah, I see. So, paano mo ginagawa yun para ma-secure? Ayun, may volley straps ako sa Yan. rack ko saka sa handlebar. Yan. Tapos, dalawa yung Swift Industries guys, ano lang siya, carcass lang siya ng real bag ko. Yung real bag ko na shoulder bag na camera bag is a Think Tank Mirrorless Mover. Yun yung pangalan. Think Tank Mirrorless Mover. So, padded siya na bag. Tapos, kasya lahat nung 70 to 200, yung body ko, saka isang extra lens, kasya siya. So, kailangan mo lang siya i-secure dun talaga sa front bag mo na Zeitgeist para hindi siya tumalbog. So far, Mm. parang in my 2.5 years of cycling, parang 2 years ko siya nagamit na ganun. So, feel ko wala pa naman akong problem na nakikita. You're really recommending it. Oo, kasi if you're gonna go for a long trip, like one way 10 km, 15 km, kailangan talaga yung weight nung camera gear is nasa bike. Hindi kaya talaga sa katawan. Masisira yung katawan mo. Yeah. Okay, ano ulit yung bag na yun? Zeitgeist na Swift Industries and then ano yung camera bag mo? Think Tank?
think tank mirrorless mover. Yan, okay. Add that to your boodle list. Kasya dun yung iPad. May iPad sleeve siya. Yun. How about your panniers for your drones? Panniers ba yung ginagamit mo or Hindi. Rear bag. rear bag? Anong rear bag naman yan? Zeitgeist din. Zeitgeist na Swift Industries din. Yeah, dalawa. So yung drone bag ko, may sarili siyang bag. So nilalagay ko na lang doon. Since wala akong rack Sa sa likod. sa likod, nakasabit lang siya sa saddle ko. Okay naman siya, hindi naman siya nagsasag or something. Ayan guys, idagdag nyo na yan sa inyong listahan at Mm-mm. magpabudol kayo kay Jelson Chu. Highly recommended yan. Kasi very important yung yung waterproof na bag. Kasi camera gear yan pag nabasa yan. 'Di ba? You will pay more. I can relate to that kasi nabasaan na ako ng camera. So there was this one bike ride, nakalagay lang yung camera ko sa isang belt bag kasi maliit lang yung camera eh. Mirrorless camera, nalagay ko sa belt bag ko. Inulan kami, pag-uwi ko ng bahay hindi na gumagana. So that's very unfortunate. So invest on waterproof na bags, right? Mm. Mm-mm. Hindi lang water resistant. Waterproof. Or kapag wala kang pang waterproof, pwede ka rin bumili ng rain cover. Pwede ka rin bumili ng plastic labo. Just kidding. Basta yun. Tapos pag backpack naman, siguro yung gamit ko kasi ngayon yung low pro. Low pro na active na backpack. Basta yun yung pangalan ng line nila, active. So Mm. pwede siya pang hike, saka pwede siya pang bike. We're talking about these gears and bike accessories. Pero Jelson, the question is, mahirap pa magdala ng camera? Mahirap. Sobrang hirap. Kasi iintindihin mo lahat eh. Iintindihin mo yung pagod mo. Iintindihin mo yung security. Iintindihin mo paano mo siya ipapak ng maayos para hindi siya umalog. 'Di ba? Tapos kailangan mo talaga ng thick tires. Pero do you think it's all worth it? Yeah, kasi actually any camera will do eh. Preference mo lang naman. Ako kasi preference ko to get the best image quality as possible as I can. Yun yung preference ko. Yung ibang tao, yung preference phone. Kasi it's very mobile. Hindi na kailangan ng bag. Kailangan ng pwede sa pocket. Just anytime, you can just bring out your phone and take a photo. Yeah, or pwedeng sa pocket mo nga lang, di ba? Oh, pero may mga limitations kasi siya eh. Yeah. For me, like a professional photographer, parang may camera ka eh, ba't hindi mo gamitin yung Yeah. camera mo to do this photograph na mas maganda talaga sa camera. Mm-mm. So, talaga inadapt ko talaga yung life ko to bring the camera on a bike. As in full adoption siya. Like yung two bikes ko, they can carry my camera. I can say. Pero Jelson, do you always bring your professional gear all the time? Or All the sometimes, time. or sometimes, Siguro, minsan wala? siguro pag mga leisure trip, mga gravel ride, mga ganyan, Di mo na siguro dinadala? dadalhin ko yung mas maliit kong camera kasi I have two cameras. Mm. EOS RP tsaka yung R5. Yung RP yung dinadala ko ng Pag leisure cycling. kasi kaya siya sa waist bag. As an artist, Jelson, nagbago ba yung perspective mo in terms of your works because of cycling? As an artist, oo, nagbago siya. Kasi parang yung bike kasi, hindi lang siya kasi tool to move you around. It's also a tool of freedom. So parang when you cycle, for me ako to like it clears my mind. So merong mental aspect. Oo, meron. Kasi as artist and journalist, ganyan, magkakaroon ka ng artist block
writer's block, journalist block. Magkakaroon ka ng ganun. So, one way to cope with that is cycling. So, parang yung tsaka yung sa city pala, pag nagbabike ka, iba yung makikita mo eh. Parang pag nagbabike ka, the city unfolds in front of you as you bike. Kasi hindi ka sobrang bilis, hindi ka rin sobrang bagal. Well, yung mga friends ko na nagmamotor, sabi nila talaga, ang bagal mo sa bike. Tapos makakita ka ng maraming bagay. Ako, as a person who really walks a lot, ang bilis ko sa bike. Tapos parang yung city, masyado siyang mabilis. Kaya minsan binabagalan ko talaga mag-bike just to see the city move in front of me. Tsaka pag nakaupo ka kasi sa bike, parang ang taas mo. Tapos parang iba yung perspective ng bike eh. Tapos may makikita kang angulo na hindi mo nakita before. So, ayan. It's really interesting to see the city on a bike. And at the same time, you feel the city kasi walang naka-shield na barrier sa'yo, and you can smell the city. You can Yeah, you touch things in absorb. the city. Mm, Oh, you absorb talaga. As in, hindi ko alam kung melodramatic or ano, pero I really appreciate cycling and seeing the city and photographing. Yung whole package na yun, it's a therapy for me. oo. Parang it suits your soul at the same time. Yeah, gives you purpose, I think. Ang daming photographers na nagbabike ngayon, and I'm sure madami ding ibang photographers or aspiring photographers na gusto ring matry and maging kagaya mo, kagaya ng madaming other photographers. Any tips for them? Lalo na yung mga takot. Feel ko, you need to go out, maglakad muna kayo around your surroundings muna. And then, when you get a feel of it, bring your camera na sa bike. I think ang suggestion ko talaga is to bike around, go in a city na maraming tao, and practice actually observe light. Observe light, how it reacts to surfaces, what kind of temperature like sunset, blue hour, golden hour. Tingnan mo yung ilaw, paano siya mag-react sa buhay. So, basically yun lang ginagawa ko, observing life. Kaya nga sabi na kung meron akong talagang wino-worship na religion is light worship, parang sun dance, parang ganun, sun worship. So, ganun. I think magsimula muna sila sa surroundings nila na malapit. And then when you're confident enough, saka kayo lumayo gamit yung bisikleta. Ayan. So, Jelson, for 2.5 years na nagbabike ka, do you have any realizations in terms of your cycling and photography? Na-realize ko na hindi mo talaga na kaya ng bisikleta umikot ng siyudad. Kaya mo mabuhay sa city na bike lang. Kaya siya. Ako, bibili lang siguro ako ng sasakyan dahil sa dami ng kaya ikakarga mo yung mga bike mo tapos lilipat ka ng lugar. Pero sobrang convenient nung bike to move around the city kasi tsaka hindi ka obstruction sa daan, hindi ka pag pupunta ka sa coverage, hindi ka pwede mo siya dalhin like nagso-shoot ako ng rally on a bike. So, kaya siyang gawin. Tas wala kang gas na iintindihin. So, yun. Despite all of this little inconveniences sa pagbabike, yung hirap ng pagpapak, pagpe-prepare, pag-iisip, it's still better, no? For you. Oh, it's really the way for me. It's really the way to go around the city, go around the town. Kahit umuulan, for me, okay lang. Kasi you will reach your destination. Jelson, maraming salamat for joining us in this
conversation about your photography and cycling. And kahit madalas tayong magkita at madalas tayong makapagkwentuhan, madami pa din akong natututunan sa'yo. Like, napapaisip ako ngayon bumili ng bike rack at bike bag para sa camera. At ng magandang Oo. waterproof na bag to cover my Oo. gear kapag magbabike ako with my camera. Ayan. And sana yung mga listeners din natin nagkaroon kayo ng idea and nakapulot kayo ng tips from Jilson Chu. Mm-mm. So, light is important. Yun pa, light is important. Follow the light. Oo, follow the light. Hanapin nyo ang ilaw. Again, Jelson, maraming salamat for joining me sa episode na to. And to our listeners, thank you very much for staying until the end. Sana ay magkita-kita ulit tayong lahat sa susunod na episode ng Tambay Session.